halimbawa, yung punot dulo na, o ano, Tisay, parati na kayong nag-aaway, nabubulabog na yung bahay natin. Baka dapat bumukod na kayo. Kung nagsimula sa ganon, at si Tisay nagsabi rin kay Kulot, o Kulot, isama mo naman ako, walang-wala na kami. Sana kung minsan ako naman ang isama mo sa racket. Kung nag-usap lang sila, Mas maganda sana. palagay mo mas maganda. Mas maganda sana. Pero ang nakikita ko rito, Ate Coring, we are all committing one of the 7 deadly sins, yung inggit. Malinaw na malinaw. Kay unahin muna natin si Pulot. Maganda naman yung intensyon ni Pulot na gusto niyang magpahiram ng kahit masama na ang pakitungo sa kanya ni Kisay, nagpahiram pa rin siya ng radio, ng speaker para magamit, no? Pero overall, ang nakikita natin dito, very childish way of expressing their frustrations. Kay Kisay, no? Yung expression niya ng frustration niya, sinira niya yung property nung kinaiinisan o kinaiingitan niya. And that's very childish. Inahamin niya yun, no? Ilang beses na siyang nagpalipat-lipat ng bahay. Tisay, siguro ito yung panahon para pag-isipan natin. Maraming beses na kami nagpalipat-lipat, pinaalis kami sa bahay. Something must be wrong. Merong mali. Baka sa ugali na dapat nating i-correct. Ano? Pagsikapan ninyo na matuto kayo kung paano kayo maaaring kumita ng pera. Sobra na kasi ang panahon nyo na walang kapararakan. No? Very idle ang time. Kaya pag meron daw idle time dyan, papasok ang Diablo. So, gamitin nyo maging productive. At kayo rin mismo, matutuwa kayo sa sarili nyo dahil meron kayo naabot na mga pangarap nyo. Thank you, Ate Coring. Atty. Kapunan, sa kaso ni Tibag, pagka bumalik ba yung kanyang kinakasama sa kanya, hindi na siya pwede mag-apply ng solo parent? Pwede pa rin Oo. kasi hindi naman sila married, ano. So she is the mother of the child. So pwede Ayun. mag-apply pa rin ng solo parent whether bumalik o hindi, no. Pero klaro ko lang, no, kasi destruction of property, no, para maintindihan, hindi lang pag galit tayo sa tao, wag nating idamay yung mga gamit ng ibang tao kasi ang tawag doon, destruction of property, malicious mischief ang tawag doon. Yung destruction of property, kulong yan ng hanggang 3 months to 6 months. Yung naninira naman kayo sa isa't isa, sa puri ng isa't isa, ang tawag doon, unjust vexation. Yung paninira sa puri ng tao, kulong rin doon, 3 months to 6 months rin yon. So mag-ingat na lang tayo. Ang suggestion ko sa inyo, mag-ambag-ambag kayo. Bili kayo ng bagong speaker at saka mic. Mag-practice kayong sabay-sabay. Baka pwede kayong mag-trio na... Tagapayo. Mag-trio. Mag-trio kayo, tapos meron kayong background na dancer. Ha? Mas maganda yon. Doc Camille, ano ba talaga ang nagpatindi sa galit ni Tisay, palagay mo? Yung inggit o dahil nakikita niya yung mga anak niya na nakalatag sa papag? Unang-una, pagdating sa ganyang pagkakataon na feeling mo miserable ka, syempre ang tendency, bumababa yung tingin mo sa sarili mo. Pangalawa, nagkakaroon ka ng insecurity. Syempre, bakit ganito, ganyan. So talagang umaabot sa punto na maiinggit ka. Pero alam mo, Tisay, pagdating sa ganitong pagkakataon, hindi kinakailangan kasi na maisip mo yung mga ganon. Ang iisipin mo, kung sakasakali na ganyan yung nangyari sa buhay dito ni Kulot, dapat mas hihigitan mo yun. Ang iisipin mo, i-ignore mo, magiging masikap ka, mag-iisip ka ng maayos. So sana pagdating sa ganyan, makikita nyo, walang inggitan, walang insecurity, magkakaayos kayo.